Clara's POV. Bago pa siya makasagot, tinawag siya ni Monica. Nagpaaram muna siya kay Camille at saka pinuntahan ng babae. Muntik pa siyang umatras pabalik na makita si Adrian sa tabi ni Monica. Ngayon lang ulit sila magkakaharap pagkatapos ito ipaalam sa kanya ang tungkol sa video niya. "Hello, Claire?" Agad na bati ni Adrian na makita niya. Nanunodyo na naman ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Tumaas naman ang kilay ni Monica nang marinig niya ang tawag sa kanya ni Adrian. "Good morning, sir, ma'am." Bati niya nang tuluyan na nakalapit sa dalawa. "I want you to get all the designer sketches and put it on my table so I can check on them one by one." Utos ni Monica. "Okay, miss." Maagap na sagot niya. "Are you going to attend the party?" Biglang tanong ni Adrian. Bakit ba usong tanong na yun sa kanya ngayon? Nakita niyang hindi rin inaalis ni Monica ang tingin sa kanya na parang hinihintay din ito ang sagot niya. Hindi po. Kasi uuwi po ako sa amin kaya hindi po ako makakadalo." Agad nakanap siya ng alibi kung bakit hindi makakadalo. Actually, nakapagdesisyon siya agad na hindi dadalo dahil para nakikita niya sa mukha ni Monica na yon ang sagot na gusto nitong marinig. Hindi nga siya nagkakamali dahil bahagya itong umiti sa sagot niya. "Maybe you can go home the week after? Gusto sana namin na lahat ng mga employees makakadalo, especially yung mga baguhang kagaya mo. I wish you would change your mind, Miss Ibarra." Sumeryoso ng konti ang mukha ni Adrian nang sabihin iyon na para bang totoo nga sa loob nitong sinabi. "There's always another time, Adrian. Huwag na nating pilitin pa si Miss Ibarra," malambing na sabi ni Monica. Magsasalita pa sana si Adrian pero nagpaalam na siya sa dalawa para gawin ang utos ni Monica. Na makuha na niya ang lahat ng designs, umakyat na siya para ilagay sa loob ng opisina ni Monica ang mga yon. Ilang araw na niyang di muna hinawakan ang libro ng panggagayuma dahil nawalan siya ng motivation. Lagi na lang kasing pumapalpak. Di naman ibig sabihin nun sumusuko na siya. Nagpapahinga lang saglit at saka siya gagawa ng hakbang muli. Tuwing gabi ang pinagkakabalahan niyang tignan maliban sa kakatingin ng mga pictures ni Giancarlo ay ang mag-usisa rin sa bagong rival ng kumpanya, ang agency na pag-aari ni Diana Madrigal. Ang dami na nga nagsusulput ng mga balita tungkol sa babae mula nung ilabas ng kumpanya nito ang first edition ng magazine nila. Iba naman ang strategy ng Dashing Ash Agency. Hindi mga sikat na modelo ang nasa magazine ng mga ito. Parang agency to ng mga nagme-makeover ng mga kababaihan. May mga pictures ng mga babaeng nasa magazine bago ayusan ang agency nila. Hindi halos pansinin ang mukha ng mga babaeng yon pero pagkatapos ayusan at ipasuot ang mga designs ni Miss Diana para mga professional models na rin. Nasabi na rin ito sa mga interviews nito na hindi dumaan sa anumang retoke ang mga modelo na itinampok nila sa magazine. Naniniwala daw kasi ito ng lahat ng tao ay may itinatagong ganda. Kailangan mo lang daw ilabas iyon sa pamamagitan ng fashion at yun daw ang sinusulong na agencyng pag-aari nito. Napapangiti siya habang tinitingnan ng mga magandang models na nakikita niya online na galing sa Dashing Ash Agency. May pag-asa pa pala siya. Pabirupang sabi ng utak niya. Gustong gusto niyang tignan lagi ang interview ni Miss Diana. Ewan niya basta't magandang loob niya sa babae. Siguro dahil dito tumitingin sa panlabas na anyo lamang. Tinignan niya naman ang social media account ni Hannah. Doon na lang niya in-stalk si Giancarlo dahil punong-puno ng pictures ng dalawa ang account at page ng babae. Nasasaktan at nalulungkot pa rin naman siya kapag nakikita ang pictures itong kasamang binata. Pero binabaliwan na lamang niya iyon. Alam niya kasi na hindi siyang tipong basta-basta na lang susuko. Hanggat hindi pa ikinakasal ang mga ito ay may malaking pag-asa pa siya. Kailangan lamang talaga niyang bumelo sa susunod na hakbang para hindi na mapurnada. Hindi na muna siya gagawa ng paraan hanggat busy pang lahat sa nalalapit na birthday at masquerade party ni Mrs. De Luca. Palalampasin niya muna iyon bago siya bumalik sa panggagayuman niya kay Giancarlo. Sa kabilang banda, habang papalapit na ang kaarawan ni Mrs. De Luca, mas lalo nagiging busy na rin sa office nila. May mga napili na mga damit na irampa sa gabi ng event. May mga ginawang munting stage sa loob ng production room kung saan nagsasanay araw-araw sa pagrarampa ang mga models kasama ng mga designers nila. Tuwang-tuwa siya habang nanonood sa mga ito. Lagi rin niya nakikita si Mrs. De Luca sa office na kasamang private nurse nito. Alam niyang pinapayagan lang ang matanda na mga apo nitong pumunta ng office sa kondisyong kasama nito lagi ang nurse. Kasalukuyan siyang tumutulong sa paggawa ng i-decorate sa bahay ng mga De Luca habang nakapagkit ang mga mata sa models na rumarampa.
Namamangha talaga siya kapag nakikita na hindi ba lang nahihirapan maglakad ng mga to kahit masyadong matataas ang mga takong ng sapatos sa suot. Nakikita rin niyang ramarampa si Camille sa stage. Napapangiti siya kapag ito na naglalakad sa gitna. Ang galing! Nakakaingit ang mga to. Hindi niya alam kung may hihilingin pa mga yon dahil sa tingin niya, nasa kanila na ang lahat. Kung naging model lang din siya, hindi niya na sana kailangan pang gayumahin si Giancarlo. Nalungkot siyang bigla dahil ilang araw na niyang hindi nakikita ang lalaki. Narinig niya pang minsan na may business trip ito sa Hong Kong. Namimiss niya na si Giancarlo. Biglang nabaling ang tingin niya sa may pinto na makitang papasok si Mrs. De Luca. Doon, kasama ng nurse nito. Kahit ang nurse ng lola ni Giancarlo parang model din. Maganda ito at matangkad. Naka-blouse at maong pants ito na fit sa legs ng babae. Kahit babae siya, hindi rin niya maiwasang mapanganga sa ganda nito. Tumaas ang kilay niya na makita sa tabi ng nurse ni Adrian na panay ang ngiti habang nakikipag-usap sa babae. Sa tingin niya, nakikipagharutan ng lalaki sa magandang nurse. Ipinag-ibit balikat na lamang yon. Hindi na siya nagtataka kung di na naman yung tatantaran ng lalaki. Alam niyang markadong playboy ito. Hindi lang isang model na nakaringgan niya na nagkwento tungkol sa mga moments ng mga ito kasama si Adrian. Napailing-iling na ibinalik na lang niya ang tingin sa ginagawa. Ang layo talaga nito kay Giancarlo. Is everything okay here? Bigla siya napaangat ng tingin nang marinig ang boses ni Mrs. De Luca. Mga sobra 10 silang gumagawa ng mga ganitong bulaklak na designs para sa stage niya na itatayo sa loob ng malaking bahay ng mga ito. Isa-isang sumagot ang mga kasama niya sa may-ari. Tumango lang siya at ngumiti bilang sagot niya. Thank you sa malaking tulong ninyo. Natutuwa ako sa mga gawa ninyong lahat. Nakangiting sabi ni Mrs. De Luca na kumuha pa ng isang finished product na bulaklak at sinuri iyon. Nagsingitian naman silang lahat dahil nagustuhan nito ang mga gawa nila. By the way, I will just check the gowns, Adrian. Sheila, dito ka nilang muna. Muna akong susundan-sundan, okay? Hinarap nito si na Adrian at ang nurse nito. Yes, Mrs. De Luca. Maagap na sagot ng babae. Nagulat pa siya dahil ang laki ng boses ng babae. Hindi bagay ang boses sa maamon nitong mukha. Shirla, let me take care of Sheila while she is not busy taking care of you. Pabirong sabi ni Adrian na tumitig pa sa babae. Nakita niyang parang kinikilig ang mga kasamahan niya habang nakatingin sa dalawa at siya namay umiwi ang mukha. Adrian, behave. Babala ng lola nito at saka umalis na. Nang wala na sa harap nila ang matanda, hinawakan ni Adrian ang siko ng nurse habang inilapit ang isang upuan dito. Let's take a seat first. Alok ng lalaki at pinaupo ang babae. Pagkaupo ng nurse, saka naman humila ng isa pang upuan si Adrian at tumabi dito. Silang lahat na gumagawa ng decorations nakaupo sa sahig. Nakakaharap naman ang peso niya sa dalawa kaya hindi niya maiiwasan na mapatingin sa mga ito. Parehong pinapanood ng dalawa ang mga model sa harap. So, sino-sino sa mga na naging ex or flings mo? Biglang tanong ng nurse na hindi naman nakaligtas sa pandinig nila. Bakit parang umiba ang boses ng babae? Pinapanipis ba nitong boses nito para gumanda sa pandinig ni Adrian? Sa totoo lang kasi, parang boses ng bakla ang boses nito eh. Maagap na dinakpan niya ang bibig nang muntik pa siyang matawa sa naisip. Why do I feel like you are judging me already? Inilapit pa ni Adrian ang bibig nito sa tingin ng babae. I've heard a lot of rumors about you. Hindi naman papaawat ang nurse na tumagilid pa para tingnan si Adrian. Biglang napadiin masyado ang pagpisil ni Clara sa super glue na inilalagay sa cardboard. Wala sa loob na pinahid na lang niya ang sumobrang glue habang ang mga matay parang nakaglue din sa dalawa. Do you believe those rumors? Parang pahina ng pahina ang boses ng lalaki. Nagkatitigan pang dalawa at kitang-kita niya iyon. Para bang namamahi ka na sa isa't isa ang mga ito. Biglang tumawang babae at may patapik-tapik pa ng bibig. OMG! Nagulantang siya sa tawa nito. Kahit ano kasing pilit na babaeng maiba ang boses, lumalabas talaga ang pagkamato na boses ng nurse. Alam niyang nagulatin si Adrian nang bigla nitong iniatras ang mukha sa babae. Mapapatawa na rin siya sana nang malakas na nakita ekspresyon ng binata. Buti na lang na itakip niyang uli ang kamay sa bibig. Bigla din naman siyang natigilan nang maramdaman ng pagdikit ng mga daliri sa bibig. Ang super glue! Patay! Mali niyang inalis ang kamay na nakadikit sa mga labi niya na hindi siya mahalata ng mga kasamahan. Hinihila niya ang isang kamay niyon pero parang madikit pa rin masyado. Masakit din kapag hinihila niya. Nagpapanik
Nalalakasan niya ng pagkakahila sa kamay, kaya't napansin na siya ng mga kasamahan. Okay ka lang, Clara? Tanong ni Cassandra na nasa tabi niya. Nandidilat ang mga matang tinuro niyang kamay na nakadikit sa bibig dahil di siya makapagsalita. Ala! Tulong! Tulong! Ani Clara, mali na yata. Sigaw nito na tinatawag pa ang atensyon ng mga kasama nila. What? Anong stroke ang pinagsasabi mo? Umiling-iling si Clara, panay ang turo pa rin sa kamay. Napatingin din sa kanila sina Adrian at Sheila. Tumayo kagad ang binata at lumapit sa kanya. What's wrong? Sa kanya to natingin tinang iyon. Mali, na-stroke na yata siya eh. Sir, dahil parang umingiwi na po yung bibig niya. Si Cassandra ulit na nagsalita. Muntik niya ng pandilata ng mga mata ang babae. Kinuha ng isang kamay niya ang super glue, pinakita sa binata at saka tinuro ang kamay sa bibig. Oh! Maikling sabi ni Adrian. Parang nahulaan ako na nangyayari. Alright, sino pong may baby oil sa inyo? Kalmadong tanong nito. Ako po, sir. Maagap na sagot ng isa sa sandoon at tinanong katambag niya at saka inabot kay Adrian. Thank you. Hinawakan nitong isang kamay niya para tulungan siya makatayo. Sumunod naman kaagad siya. Nakahalokip-kip pa si Sheilang nakatingin lamang sa kanya. Okay, dun muna tayo sa dulo nang di na tayo makadistorbo. Sabi ni Adrian na mapansin na pati ang mga models na nasa stage ay parang nawawalan na rin sa konsentrasyon habang nakatingin sa kanila. Kung makasigaw naman kasi yung kasamahan niya kanina, para bang naghihingalo na siya. Tumango lang siya sa binata at saka ito bumaling kay Sheila. Excuse us, umupo ka na lang muna dyan, okay? Paalam pa nito sa nurse. Parang di naman nasaya ng babae habang nakatingin sa kanya, pero tumango lang din kay Adrian. Nakarma pa talaga siya dahil pinagtatawanan niya yung boses ng babae. Nang maalala ulit yun, bigla na naman siyang natatawa kahit nakapagkit pa rin ang isang kamay sa labi. Sa ilong tuloy niya lumabas ang napipigilang tawa. Napakunotoo si Adrian habang nakatitig sa kanya. Takang-taka siguro ba't siya natatawa sa sitwasyon niyang iyon. Hindi rin naman ito umiimik habang giniya siya sa dulo ng production floor kung saan malayo sa mga taong nandoon. Pinasandal siya nito sa dingding habang hawak ang mukha niya para suriin kung gaano kadikit ang kamay niya sa bibig. Now I didn't know what to think. Bakit parang ang dami ng gulo nasa kamay mo para dumikit ng ganyan sa bibig mo? Pailing-iling pang sabi nito habang yumuko para buksan ang maliit na bote ng baby oil. Dumukot to sa bulsa at ilabas ang payo nito tsaka binuhusan niya ng oil. Gusto sana niyang pigilan to para wag masyadong ang panyo nito. Mabuti na lang at mapilit si Lola na lagi kami magdala ng panyo always. Hindi na naman namin ito nagagamit talaga eh. Laging meron kami nito sa bulsa. It's good na may pakinabang na rin siya ngayon. Nakangiting sabi ni Adrian. Iniangat ang mukha sa kanya. Medyo naiilang pa siya nang ilapit ito masyado ang mukha sa kanya para pahiran ng oil ang kamay niyang nakadikit sa bibig. Ang init ng hininga nito sa may pisngi niya. Bakit ba? Nandito siya lagi, may moments na ganon. Kung sana sa kakambal nito ganon kalapit ang pagmumukha niya, baka himatayin pa siya sa kilig. Hindi na nagsasalita pa si Adrian habang panay ang pahid ng panyo nitong may oil sa kamay niya at dahan-dahan nihilo naman ito ang mga daliri niya sa mukha. Medyo lumuluwag na rin ang pagkakadikit nun dahil sa dulas ng oil. Imbes na maduling sa kakatingin dito, bigla namang napagkit ang mga mata niya sa labi ng binata. Mamula-mulayin at may nakikita na siyang munting tubo ng bigote doon. Engrossed na engrossed siya sa kakasuri ng mga labi nito, kaya hindi niya namamalay nung tingnan siya ni Adrian at huling-hulin to kung saan nakatingin ang mga mata niya. Tumigil to saglit sa ginagawa. Have you been kissed, Clara? Parang nanunudyo naman ang boses ng binata. Saka lang niya napansin kung saan nakatutok ang mga mata niya, kaya inalis siya agad ang tingin sa mga labi nito at tumingin dito. Wrong move! Kasi nang iangat niya ang mga mata ay nakita niyang nakatingin din to sa kanya. Tinutokso yata siya ng binata dahil hindi nito binabawi ang tingin. Nakipaglaban na naman siya ng tingin dito. Akala yata nito titiklop siya sa klase ng mga titig nito, gaya ng mga babaeng hinaharot nito. Hello! Kay Giancarlo lang siya maging ganon. Si Adrian na ang unang nagbawi ng tingin para ipagpatuloy ang ginagawa. Di na ito nagsalita pa pero nakangiti naman. Unti-unti na nga nitong natatanggal ang kamay niya sa bibig niya. Nang maialis yun ng tuluyan, binaligtad ito ang panyong hawak para gamitin ang malinis sa parte. Ipinaahid ito yon sa bibig niya para maalis ang oil na dumikit. Ewan niya kung bakit di rin niya pinipigilan sa pagpahid at nakatanga lamang siya sa binata. So,
Have you been kissed? Inulit pa nito ang tanong na matapos na nitong pahiran ang bibig niya. Kumunot ang noo niya at aktong tatarayan ng binata. Ano bang pakialam nito? Kung naghag na ba siya or hindi pa? Ang tagal mo naman, Adrian. Hindi pa ba kayo tapos dyan? Boses na malaki ang biglang umeksena. Alam niya na kung sino yun kahit hindi niya nalilingon ang pinanggalingan ng boses. Mag-iisip talaga ako na masama kung naging maganda lang yung kasama mo. Doon na siya napalingon sa babae. Aba, parang sinabi na rin itong pangit siya. Akala niya tatawa si Adrian pero nang tingnan niya ito, seryoso na mukha nito nakatingin sa nurse ng lola nito. Sorry to keep you waiting but I would suggest you to go to Lola instead. Just follow her around kahit pigilan ka niya. Tell her na utos namin ni Giancarlo so she won't rebut anymore. Parang biglang pumormal ang boses ni Adrian nang kausapin ng nurse. Nawala na yung nanlalanding tingin nito sa nurse kagaya kanina. Na-turn off na rin ba to sa boses ng babae? Nagulat pa siya nung hawakan siya nito sa braso at igiya pa paalis. I will check all their designs, Miss Mendoza. Kaya puntahan mo lang din muna si Lola. Paalam pa ng binata bago tuloy ang umalis habang hila-hila siya. Miss Mendoza. At hindi na first name ang tawag nito sa nurse? Na-turn off na nga ang mokong na boses. Bigla na lang siyang tumawa nang hindi niya sinasadya. I guess you are too happy at wala na nakapagkit dyan sa bibig mo. Tinikom niya agad ang bibig nang marinig ang boses ni Adrian. Nakalimutan niyang katabi nga niya pala ang lalaki. Habang pabalik sila sa mga kasamahan niya, titig na titig ang mga kasamahan niya sa kanila nang papalapit na sila. Alright, just a friendly reminder. Huwag niyong ididikit ang kamay ninyong may glue sa mukha ninyo kung ayaw niyong ma-stroke katulad ni Miss Ibarra. Nagbibirong sabi ni Adrian na tumingin pa kay Camille at pinamulahan ang mukha. Nagtawa na naman lahat sa sinabi ng binata. Thanks, mahinang samid niya bago pa ito umalis doon. Umiti lang si Adrian bilang sagot. Nakita pa niya na ibulsa nito ang panyong nadumihan pagkatapos isauli ang baby oil sa kasamahan nila. Pipigilin niya sana ito para kunin ng panyo at ng malabhan. Pero nakahiyaan na rin niya lalo na nasa harap siya ng mga kasama sa trabaho. Sa kabilang banda, bukas na ang birthday ni Mrs. De Luca at wala silang pasok ng araw na iyon para makapaghanda kinabukasan. Uuwi muna siya sa kanila, kaya lang ang sabi ng lola niya may pupuntahan daw to ng ilang araw, so wala daw to sa bahay kung uuwi siya. Ayaw naman itong sabihin kung saan to pupunta. Makikipagkita lamang daw ito sa isang kliyente. Nag-aalala siya dahil never pa naman umaalis ng ilang araw ang lola niya, pero lang makapagkita sa kliyente. So tingin nga niya buong araw siyang matutulog bukas. May iba kasing naka-assign sa pag-aayos ng mga kakailanganin sa mansyon na mga De Luca. Mabuti naman at bayad pa rin naman sila bukas kahit di nila kailangan pumunta ng opisina. Alas 6 na ng gabi siya nakauwi dahil tinapos lang niya yung mga i-decorate sa bahay ni Mrs. De Luca. Hapong-hapon na binagsak niya ang katawan sa kama. Napagod siya sa paruot pa rito sa mga utos ni Monica kanina. Nakatitig siya sa kisame nang biglang nag-ring ang phone. Nagtatakang kinuha niyang phone sa bag at tinignan ng screen. Lalo pa siyang nagtaka na makitang si Camille ang tumatawag. Napatawag ka. Ito pa lang yata ang model na kilala niyang hindi ma-attitude. Clara, nasa bahay ka na? I hope hindi ako nakaka-istorbo sa'yo. Ay hindi, wala naman akong ginagawa dahil kakarating ko lang din. May favor sana ako, Claire eh. Ano yun? Aniya? May ginawa kasi akong design ng damit at tinahiyon sa mga designers. Kaso, bago pa man mapunta kay Mrs. De Luca for approval, tinapo na ni Miss Sungit ang sketch ng design ko. So, bali never talaga siya magagamit sa show bukas. Alam mo naman na may ibang designer na naka-assign at iyon ang gawa niyang susuotin ko. Napatawa siya ng bahagya sa tawag ito kay Monica. Ipinaglihi talaga itong si Monica sa sama ng loob, no? Pareho pa silang napahagikik ni Camille dahil sa sinabi niya. Okay, so paano ko makakatulong? Naalala niyang itanong. Gusto ko ikaw yung magsusuot ng damit, kesa naman masayang. Natahi na kasi siya at ngayon ko lang nalaman na itinuloy pala na Miss Cherry ang pagtatahi ng damit ko. Isang designer din sa kumpanyang tinutukoy nito na hindi nakasala sa mga designers na napili para sa mini fashion show. Ano? Sigurado ka dyan? Of all people, ako talaga sa mini fashion show? Pagsusuotin mo nun? Baka mas masayang ng nalo. Napahumindik na sagot naman ni Clara. Ano ka ba? Bakit mo minamalit ang sarili mo? Yung sukat kasi ng gown sa'yo lang magkakasya. Ikaw kasi ang naisip ko nung binigay ko yun kay Miss Cherry eh.
Magaling akong mag-estimate ng sukat ng katawan dahil matagal na ako sa modeling job. Kita mo naman halos mga stick ng katawan ng model sa kumpanya. Baka makmukhang duster kung kukuha ko ng isa sa kanila Pangungumbinsi pa ni Camille. Naku, masasayang lang talagang gawa mo kung ako magsusuot nun. Saka isa pa, sinabi ko nang di ako dadalo. Pilit pa rin siyang tumatanggi. Please, Clara, malaking bagay talaga sa akin to. Nakita ko ng gown ay nihatid ni Miss Cherry kanina dito sa bahay. Sobrang ganda talaga Kaya lang di ko naman pwedeng maisuot. Wag mo namang matambak lang siya sa bahay nang di ba lang nasisilayan ng iba. Ngayon lang ako nagkaroon ng finished product sa design ko. Natahimik siya. Nakakonsensya namang tanggihan si Camille. Pero parang nahiya naman siyang umuo. Kasi hindi naman siya ang tamang-tamang magsuot ng mga ganong damit. Clara? Huminga muna siya ng malalim. Okay. Medyo alanganin ang pagkakasagot niya sa babae. Thank you. Thank you so much. Parang nai-imagine niya ang malaking ngiti ni Camille nang sabihin niyon. Napangiti rin siya kahit nag-aalangan pa rin ang kalooban niya. Napagkasundoan nga nilang doon lang din siya pupunta sa bahay ng babae para makapag-ayos. May kinuha kasi itong makeup artist para sa kanya. Kaibigan daw nito iyon. Ito na may dediretso na sa bahay ng mga deluka para sa final practice ng mga ito. At doon na rin to aayusan at magbibihis. Sumang-ayon na rin siya. Humiga muna siya ulit nang mawala ito sa linya. Maya-maya tumunog uli ang phone niya. Nang tignan niya ang phone, nakita niya na ang damit na tinutukoy nito. Napasinghap siya sa sobrang ganda nun. Parang gown ni Cinderella. Bakit ito naisip sa kanya babagay yon? Kumikinang kanang pang mukha ng gown kahit sa picture pa lang. Paano na lang kaya sa personal? Biglang nakadama siya ng excitement. Saka sumagi sa utak niya si Giancarlo. Mapapansin kaya siya ng binata kung suot niya na ang gown? Nakita niya rin ang maskarang tera ng damit kasi masquerade ball nga ang event bukas ng gabi. Matatakpan ng maskarang kalahati ng mukha niya. Kulay ginto din iyon. Baka sakaling gumanda siya kapag suot iyon dahil nga matatakpan naman ang mukha niya. Alam niya naman na maganda ang mga mata niya. At yun na makikita na Giancarlo. Baka maakit to sa kanya at di na kailangan pa ng gayuma. Bigla siyang napasigaw sa sobrang kilig. Parang gusto niya nang isukat ang damit para makita kung ano magiging itsura niya. Pinapangako niyang gagawa siya ng paraan na mapalapit kay Giancarlo bukas since hindi naman ito makikita ang buong mukha niya. Tsaka ang alam ng mga ito hindi siya dadalo. So tamang-tama talagang pagkakataon. Gustong-gusto niya tuloy tawagan si Camille para magpasalamat dito. Si Camille yata ang fairy godmother niya. Sisiguraduhin niyang gagawin niya itong maid of honor kapag ikinasal na sila na Giancarlo. Hoy, makakasuot ka lang ng gown? Pakiramdam mo naman magiging kayo na ni Giancarlo? Maghunos dili ka nga? Nasa libro pa rin ang sagot sa pagpapantasya mo. Umingos lang siya nang biglang magsalita ang isang bahagi ng utak niya. This is it, pansit? Kung parating failed mission ang panggagayuman niya kay Giancarlo, baka naman kailangan lang niyang kunin ang atensyon nito in her own way bilang si Clara. As if. Ayaw yata siyang tantanan ng utak niya kaya tumunod lang siya para magluto habang panay ang ngiti pa rin. Tama yan. Kumain ka dahil para ka nalipasan ng gutom. Girl, sigaw ulit ng ek-ek niyang utak. Hindi niya na yun pinansin na todong ngiti pa rin siya habang ini-imagine ang sariling suot na ang gown. Wala sa room na napahawak pa siya sa dalawang pisngi habang parang mangingisay na sa kilig. Ano ang mangyayari kay Clara sa pagdalo niya sa party? Mapansin kaya siya ni Giancarlo? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.